Hello po, magandang araw. Bali, okay na okay yung topic natin ngayon. Tungkol na naman sa safety and security ng ating bahay, yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po, ituturo ko po ngayon ang kahalagaan ng fuse. Tapos, kung paano mag-troubleshoot and magpalit ng yung sa fuse po dito sa ating bahay. Kasi sa ating bahay o kaya naman sa ating opisina ay meron tayong mga kung ano-anong mga electrical device. Electrical device, gumagamit sila ng kuryente katulad ng yan, mga ilaw, tapos electric fan, tapos laptop at kung ano-ano pang mga gadgets, tapos mga devices na meron tayo sa bahay o kaya naman ay opisina. Meron ding yung mga medyo malakas sa kuryente, mga makonsumo sa kuryente tulad ng aircon, electric fan, microwave oven at kung ano-ano pa. Yan po, kapag walang fuse, nagdudulot ng sunog. Kasi po, pag alimbawa itong electric fan, may nagdikitan dyan na wire, is magkukos siya ng sunog. Doon po papasok yung ating fuse. Kaya po meron tayong fuse. Ito po yung fuse box, tapos ang loob niyan ay fuse. Opo. Bali, ganito yung ganito yung loob niya. Pagka ganito is nakababa pa yung fuse. Ibig sabihin, wala pang supply ng kuryente dito sa loob ng ating opisina o kaya sa loob ng ating bahay. Kapag kapag tinaas natin yan, ibig sabihin is meron na tayong connection na nanggagaling doon sa main power source, papunta naman dito sa loob ng ating bahay o kaya loob ng opisina. Yan po. Pag halimbawa, is eto, as nasabi ko nga kanina, kapag nagdikitan yung wire, etong electric fan o kaya kung ano-anong appliances natin sa bahay o kaya naman mga electrical device, pag nagdikitan yung wire noon, kapag walang fuse is masusunog yung wire. Iinit yung wire, saka masusunog yung wire. Kapag nasunog yung wire, ang susunod na masusunog yung appliance na mismo, yung ating mga electrical device, katulad ng yan, mga ilaw at kung ano-ano pa. And pagkatapos po, bukod sa masusunog ay masisira yung ating mga electrical device. Kaya po napaka-importante ng ating fuse. Kasi ang mangyayari, kapag nagdikitan yung wire, lalong-lalo na yung mga madalas na binabaha, kasi kapag ang wire na nabasa, halimbawa hindi siya magdikitan, halimbawa na nabasa lang siya, pwede siya mag-cause ng short circuit. Yung short circuit kapag nagdukutan yung dalawang wire. Kasi meron tayong dalawang klase ng current, yung alternating current saka yung direct current. Etong sa bahay natin, etong pinapagana ng kuryente or power source is alternating current yon. May dalawa yan na wire. Kapag nagdikitan yun is mag-short circuit. Yan. Etong wire na ito, yung wire na yan, galing doon sa itong wire na yan, kapag halimbawa ito ay naipit ng matigas na bagay, halimbawa etong malaking desk, halimbawa etong wire ay maipit ito, ay paminsan nagdidikitan dyan yung wire sa loob. Okay, napupunit. Kung meron naman mga nangyayari na iba, na halimbawa itong ginangat-ngat ng mga pesteng daga, o kung ano-ano pa, o kung hindi naman sa katagalan ay nauupod, o kaya naman ay napupudpud itong wire, tapos nagdidikitan yung wire sa loob, nagkukos ng short circuit. Ayan, yung sahig dito, since nakakabagyo pa lang, ay medyo basa pa. Itong wire na ito, yan, meron siyang itong dalawang port niya. Kapag kapag nabasa to, o kaya naman meron ditong punit, tapos kapag nabasa yan, is magkukos siya ng short circuit. Kapag nagkaroon ng short circuit, iinit itong wire at sisiklab yan. And worst, as nasabi ko kanina, yung yung electrical appliance or gadgets, halimbawa like electric fan, masisira yan, tapos magkukos ng sunog. Diyan papasok yung
importansya ng fuse. Okay? Meron tayong tinatawag pang breaker. Okay? Sa mga susunod na, huwag kayong mag-alala, sa mga susunod kong videos, i-discuss ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng fuse nitong fuse sa breaker. Tapos ano ba yung advantage and disadvantage ng parehas. Okay? Halimbawa, eto, yan, meron yan dalawang laman na fuse. Okay? Ito yung fuse box. Tapos pag nakataas yan, is usually naka-on yung ating fuse. May kuryente sa loob. Pag binababa naman is cut yung kuryente, walang kuryente sa loob. Napaka-importante nitong fuse kasi isa pa, halimbawa meron kang kinukumpuni, may napunit dyan na wire. Halimbawa yun. Eto. Halimbawa lang, etong wire na ito, dito, pa-supply dito, may inaayos ka dyan, o kaya naman may kinukumpuni ka niyan, syempre, sino ba naman yung gustong makuryente, natural, ikakat mo yung power supply sa iyong kwarto, o kaya sa iyong naman na opisina. Okay, nang hindi naapektuhan yung iba. Kasi, halimbawa dito sa aking classroom, kapag inoff ko yung fuse, ito lang na classroom ko yung walang supply ng kuryente. Pero yung iba is may supply ng kuryente. Yun po. Yan, meron yung dalawang ito yung dalawang yung dalawang fuse niya. Sa ating mga bahay, ang standard na ginagamit ay 30 amp. Yan po, 30 amperes na fuse. Ayan. Eto, ganyan siya gumagana. Ganito siya gumagana. Kapag tinaas natin ito, kasi ito yung dalawang power supply. Again po, ito po, wala pa itong kuryente, wala pang power supply kasi hindi pa doon sa office inoon yung main power. Pero for safety measures, hindi ko ito hahawakan, Okay. Tapos isa pa po, wag kayong makakalimot, pag nagtatrabaho kayo dito sa fuse o sa fuse box o kahit saan man na kuryente o electrical device na mayroong kinalaman ang kuryente is wag na wag ninyong hahawakan yung mga metal parts na yan. Okay po, wag kayong makakalimot na wag hawakan yung mga metal parts dahil napaka taas ng kuryente. Yung supply pala natin, sa ating bahay, ang standard na supply natin is 220 hanggang 240 volts. Yan ang normal na range. Okay po? Ayan, kapag nakababa, etong nasa taas, ay ang dalawang yan. Etong isa. Tapos eto pang isa. Yang dalawa yung nagsusupply ng kuryente galing doon sa labas. Kaya eto nakababa siya, ayan. Naka-disconnect, hindi dumidikit hindi dumidikit yung dalawang ports dito, kaya walang supply ng kuryente sa iyong room o kaya naman sa loob ng bahay mo. Kasi itong dalawang ito, na usually itong dalawang nasa taas na yan yung nanggagaling sa labas. Okay? Halimbawa, yung supplier natin ng kuryente. Kaya pagmasdan ninyo, kapag itinaas ko to, didikit yan, itong dalawang ports, didikit dito sa supply ng kuryente. Kaya meron ng kuryente. Dito napapasok yung fuse. Okay? Kaya, dito, sa gitna ng supply ng kuryente sa labas, okay? Tapos dito naman sa supply mo sa baba, is meron silang dalawang fuse. Okay? Ayan. Sa bahay natin, ang standard fuse na ginagamit ay 30 amperes. Pero naman sa mga kadalasan sa mga building, yung mga meron ng mga high power na mga electrical device o kaya naman sa ibang factory o kaya sa ibang opisina na napakadami ng mga electrical device saka mga appliances na mga ginagamit ay hindi yan 30 amps kundi 60 amperes yung ginagamit. Pero sa bahay natin 30 amps lang. Okay po? Yan. Ganito. Yan baga. Kapag binaba ko yan,
Madi-disconnect itong dalawang ports dito sa main supply ng kuryente. Kaya walang kuryente, nakakat yung kuryente dito sa loob. Kaya pag kaganyan, safe ka na magtrabaho. Okay lang na hawakan mo na dun yung yung mga wire. Pero kahit na nakababa yung fuse, hindi pa talaga advisable na hawakan yung wire, merong mga nabibili sa mga malls o kaya naman sa mga hardware na mga insulator na yung guantes na nilalagay dito sa ating kamay upang hindi tayo makuryente. Pwede din gumamit ng mga plies na insulated. Okay po? O yung hindi tinatablaan ng kuryente. Yan. Eto, nadi-disconnect na siya, Kapag dinikit ko to, meron na namang power. Yan. Ito po, kapag may nagdikitan na wire, halimbawa itong electric pan, yan na electric pan, halimbawa na nabasa yan, tapos nag-short circuit, tapos nagdikitan yung wire, imbes na instead na masira yung electric pan o kaya naman masunog yung wire, is yung fuse yung nasisira. Kesa naman masira yung electric fan. Okay, halimbawa bumaha. Tapos yung wire mo nabasa, nag-short circuit. Kung walang fuse, ang mangyayari, masusunog yan. Tapos yung appliances mo is masisira. Kung ano man yung nakasaksak doon, masisira yun at eventually masusunog yun. And worse, pati yung bahay at kwarto ay masusunog din. Ang rami na niyang nangyari. Kesa naman, kung meron tayong ganitong fuse, ang mangyayari is kapag napunit yung wire, nagkaroon ng short circuit, ito yung masisira. Yung fuse yung masisira. Kahit alin dyan sa dalawa. Okay, pwedeng ito o pwedeng ito naman. Ilang beses na yung nangyari sa amin, Kasi noon is napakadami pa doon na pesteng daga. Ang nangyari, inangat-ngat yung wire. Siyempre, pag ninatkat na yung wire, yung bumabalot sa kanya na insulation ay wala na, nagdidikitan yung wire. Kaya, nangyayari, nag-short circuit. Kaya ganito, kung yan yung masisira, itong fuse na ito. Okay? Yan po. Madali lang naman yung palit niyan, tatanggalin mo lang ito. Kung hindi pa rin talaga advisable na hawakan yan, hindi pa rin ito. Kaso ngayon talagang wala pa naman itong supply na kuryente. Ito, okay? Tatanggalin mo lang yan tapos papalitan mo ng panibagong fuse. Kaya napaka-importante na sa ating bahay, kahit wala pa tayong short circuit o kaya naman okay lahat ng appliances kasi hindi natin hawak ang panahon, hindi natin hawak ang sitwasyon, at hindi natin hawak ang lahat ng nangyayari sa ating bahay, napaka-importante na palagi tayong naka-prepare at naka-ready. Dapat meron tayo palagi nitong supply na fuse, spare fuse. Kumbaga sa kotse, sa mga motor, meron tayo palaging dalang spark plug. Kasi halimbawa kapag nasira yung ating spark plug sa motor tapos sa kotse is meron tayong pangpalit. Ang lang nito, madali lang naman yung pagtanggal nito. Ang advice ko, kapag magtatanggal nito ay dapat gumamit ka ng plies. Okay? Insulated na plies. Tapos hugutin mo lang yan, tanggalin mo lang yan. Tapos bago mo siya palitan ng dapat, ito pa pala, bago mo siya ginagawa o pinapalitan, dapat nakababa ito. Okay po? Yan, nakababa yan. Wag mo siyang itataas. Okay? Kasi pag tinaas mo yan, meron na diyang supply ng kuryente. Dapat nakababa yan. Yan. And pag nakababa na yan, madali lang yung paghugot niyan. Hilahin mo lang, ipul mo lang. Tapos, bago mo siya palitan, siguraduhin mo munang makumpuni mo yung wire na sira. Hanapin mo yon. Halimbawa kapag may short circuit, syempre bago mo ito palitan na fuse, dapat syempre ayusin mo muna yung nag-short circuit o nasira. Kasi kung hindi mo yun maayos, kapag nilagay mo na naman dyan yung fuse, masisira na naman yung fuse. Okay po? Kaya halimbawa ito,
kapag yung ito yung wire na nag short circuit dahil nabawa na baha, halimbawa lang nabaha nag short circuit, tanggalin mo muna yung wire, palitan mo muna, ayusin mo muna. Kapag naayos, saka mo dito ilagay yung panibagong fuse. Kasi itong fuse na ito, sa loob nito is merong yang wire, wire na hanggang 30 amperes lang yung capacity. Yung current niya, kasi meron tayo baga, kung naalala natin sa physics, sa electricity, meron tayong volts, amps, tapos current. Nagkakaiba-iba yan. Ito yung kaya niyang, itong 30 amps, yan yung current na kaya niyang i-handle. Kasi kapag nagdikitan yung wire, napakataas ng current na dumadaloy, nagto 200, etc., 1,000 yan. Ibig sabihin, kapag etong fuse is hindi niya sumobra sa 30 amperes, halimbawa yung pumapasok na diyan na current ay 50, 100, etc., magka-cut na siya. Yung supply ng kuryente doon sa pinaka main supply papunta doon sa bahay mo is mapuputol na. Kaya mas safe. Hindi ka na masusunugan, hindi na masisira yung bahay mo. Kung hindi naman mag short circuit, meron tayong tinatawag na overheating. Okay? Kasi sa bahay natin, merong mga bahay na sa isang extension o kaya sa isang plug, ang daming mga nakasaksak na mga appliances. Yun yung tinatawag natin na octopus connection. Okay, halimbawa itong extension na ito, kung ano-ano yung mga nakasaksak, ang dami, electric pan, microwave oven, halimbawa lang, electric pan, microwave oven, refrigerator, laptop, at kung ano-ano pa. Kada naman, lahat ng wire, yan ang wire, electrical wires, saka lahat ng extension, lahat ng outlets, electrical outlets ay meron lang silang capacity, kumbaga rated current capacity. Yung iba hanggang 50 hanggang 25 amps lang, hanggang 10 amps lang, depende. Yun, kaya kapag na sobrahan, hindi nga mag-short circuit, hindi nga magdidikitan yung wire, mag-overheat naman. Yun pa yung isa sa trabaho ng fuse. Kapag meron nang nag-overheat sa iyong bahay, sa mga electrical appliances mong na mga nakasaksak, is makakat yung fuse. Imagine, kaya napaka-importante, ito yung makakat, ito yung masisira. Magkano lang naman to? Yung fuse, nasa, mura lang naman yan, less than 100 pesos, ayan. Okay? Kaysa naman masira yung appliances mo. Kasi kung wala niyang fuse, ang masusunog, ang masisira kapag nagkaroon ng overheating, kapag nagkaroon ng short circuit, ang masisira, masusunog yung appliances mo, electric pan, laptop, etc. At the worst, yung bahay mo. Kasi naman kung meron kang fuse, magkano lang naman to? Ito yung masisira, ito yung magbo-blow, makakat. So magkano lang naman yan? Kumpara naman kung appliances tapos mga gadgets yung masira. Yan po. Basta wag ninyo pong kakalimutan yung fuse natin sa bahay ay 30 amps, yung standard. Okay po? Meron pang isang breaker, i-discuss ko yun sa isa ko pang video. Paras lang naman yung trabaho nila. Magbigay ng safety and protection sa ating bahay. Okay? Para maisalba yung mga electrical appliances kapag nagkaroon ng tinatawag nating short circuit o kaya overheating. So yun po, ang pagtanggal lang nito is ka lang nito, hugutin mo lang yan, huwag mong hawakan, gumamit ka lang ng plies, tapos pag okay na, i-on mo na. Ayan po. Okay? So meron akong spare fuse, meron akong reservang ganitong fuse. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Tapos meron akong glass fuse na parehas nito. Papakita ko sa inyo kung anong laman para mas makita ninyo. Ayan. Tapos usually yung fuse is dapat na mataas siya,
Eto nga, nakaapak ako sa upuan, dapat mataas siya. Yung hindi naabot ng bata, tapos hindi siya nababasa. Yung location ng fuse, dapat nakalagay yan sa hindi nababasa, hindi naabot ng bata, at kung ano-ano pang mga bagay. Yan po. Yan, kapag naka-on na, lalong-lalo na ito pa pala, kapag lumalabas tayo ng bahay o kaya opisina, huwag nating kakalimutan na i-off yung main fuse. Isa pa palang kinaganda nito ng fuse, no, trabaho nitong main fuse, kapag in-off mo to, lahat na dyan ng mga nakasaksak, yung electric pan, yung laptop, at kung ano-ano pa sa iyong bahay, ay lahat na yun walang power o kaya walang kuryente. Imagine, kung wala ka nitong fuse, iisa-isahin mo yan, lahat ng mga nakasaksak, ayon, huhugutin mo yon, tapos yung iba pang nakasaksak, lahat mo yung tatanggalin nang ma-off lang. Lalong-lalo na kung nakatira tayo sa malaking bahay na napakaraming kwarto, tapos ang raming electrical outlets na may mga nakasaksak, di ba? Kahit mo pa tanggalin yan lahat, darating ang panahon na meron tayong makakalimutan dyan na tanggalin na nakasaksak. Lalong-lalo na kung nagmamadali tayo mag-eskwela, magtrabaho, at kung may mga pupuntahan tayo. Saka hassle. Imagine, meron ka malaking bahay, maraming nakasaksak, iisa-isahin mo yan. Instead, kung meron kang nitong fuse, isahan lang. No? Pag aalis ka na, para ma-disconnect yung power, matanggal yung power, ibaba mo lang yan yung fuse. Wala na yan na kuryente. So papakita ko sa inyo yung malapitan yung kung ano itsura ng fuse. Ito po iyon. Bale, ito po yung itsura ng fuse. Ito, palagi akong merong spare fuse, reserbang fuse, kasi kapag nasira, yan, ayan, di ba? 30 amperes. Yan. Itong fuse, ang ko sa inyo, ang i-recommend ko sa inyo, kasi merong iba't ibang klase sa brand ng mga fuse. Ang pinaka talagang proven, at mai-recommend ko sa inyong magandang quality, talagang durable, is yung Eagle brand. Ito, meron pa itong nakalagay na, ang tawag nito, may nakalagay pa yan na, yan. Ito, ayan yung brand niya. Eagle. Ayan Eagle. No? 30 amps yan. Ayan po, nakalagay 30 amps. As nasabi ko nga, palagi ako nitong merong pasiguro, kasi kapag merong nag-short circuit, halimbawa naman gabi, bumabagyo, o kung mga nasa alanganin na oras, hindi naman lahat siyempre ng oras bukas yung mall, tapos bukas yung hardware store, kaya meron ka na dapat nitong pasiguro. Ayan. Ang nakapaloob nito ay meron itong wire sa loob. Ito, karton yan, karton. Ito, metal part yan, insulator. Ang insulator, okay, insulator itong karton, yan, hindi siya nagko-conduct ng electricity. Kung naalala ninyo yung lesson sa science, tapos sa physics, meron tayong tinatawag na insulator, saka conductor. Yung insulator, hindi yon nag-a-allow na dumalo yung electrons. Okay? In short, hindi yon tinatablahan ng kuryente. Hindi doon dumadalo yung kuryente. Whereas yung conductor is, it allows na yung electrons mag-flow doon. In short, dinadalo yan yun ng kuryente. Etong metal, ang mga metal ay mga conductor yan. Etong metal na ito, yung metal na yan, tapos eto sa kabila ay conductor yan. Eto naman sa gitna ay karton yan, insulator yan. Okay po? Ang itsura niyan sa loob, meron yan wire. Eto, meron ako dito maliit na fuse. Eto, yan. Pares lang naman. Glass fuse, ito yung tinatawag na, sana nakikita. Maliit lang kasi yung wire. Ayan yung wire sa loob, ayan kung nakikita ninyo, maliit lang siya. Meron pa itong purpose na, ang tawag nito ay glass fuse. Napaka-importante. Napakadami ako nitong glass fuse na iba-iba yung rating. Ito, 3 amperes yan, ayan. Yan 3 amperes yan.
Meron itong 5 amperes, meron itong 10 amperes, 15, 20, depende. Ginagamit ko ito sa mga electrical appliances ko. Huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod na videos ko, ipapakita ko kung paano ito ginagamit, kung ano yung ano nito, yung gamit nito, tapos gaano ba ito talaga kahalaga. Ayan lang, pares lang naman yung kung anong loob nito, ganun din yung ano nito, yung loob nito. Ano? Para ito, syempre, karton yan, hindi ninyo makikita sa loob, no? Kaya ito, glass fuse, yan, glass yan, nababalutan ng glass. Ano, meron siyang wire sa loob. Pares lang naman yung loob niya. Kung ano yung nasa loob nito, ganun din yung nasa loob niya. Nagkakaiba-iba lang sa kapal ng wire. Okay? Yan, oh. Nagkakaiba-iba lang yan sa kapal ng wire niya. Kasi the more na mas makapal yung wire sa loob, the more naman na mas malaki yung current capacity niyang pwedeng i-allow. Ayan po. Yan yung wire. Ang nangyayari ganito. Okay? Kapag nagkakaroon ng overheating, yan, kapag nagkakaroon ng overheating o kaya naman short circuit, nadidetect niya ng fuse, napuputol yung wire na yan sa loob. Kaya nakakat yung power supply. So, hindi na dumadalo yung power supply. Yan po. Yan. Ganyan lang naman yung itsura niyan. Ayan na wire na yan, yung nasisira. O kaya napuputol. Okay? Kapag nagkakaroon ng short circuit. Ayan po. So, kung hindi pa kayo nito nakakabili ng mga na fuse, spare fuse, ay bumili na kayo nito. Wala naman tong expiry, Hindi naman ito tulad ng pagkain na mayroong expiry na nasisira. Bumili lang kayo nito. Wala namang masama and wala namang mawawala kung maghanda tayo at mag-prepare sa mga sakuna at saka disgrasya. Mas maganda na nga na palaging naka-ready tayo o nakahanda tayo, So, bumili sa bahay nga na ang dami ko nito, bumili kayo nito kahit 10, 5, 10, o mas madami, mas maganda, Yan po. So maraming salamat po sa panonood. Huwag kayong mag-alala, napakadami ko pa sa inyong ituturo. Tungkol sa safety, protection sa ating mga bahay at kung ano-ano pang mga vlogs and videos na alam ko talagang makakatulong po and makakabuti, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Okay po? So kung hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe po. Pero kung bago po mag-subscribe, manood muna ng aking video 2 to 3 minutes para hindi po masayang yung pag-subscribe at hindi ma-spam. Maraming salamat ulit po sa patuloy na pagsusuporta, tiwala at pagmamahal. Please also like the video kung nagustuhan ninyo and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga newly uploaded videos ko. Thank you very much po.